Good day, everyone. Today, I will discuss about abstract and centerpiece at buod. Una, ano nga ba ang abstract? Ang abstract ay isang maikling buod ng isang pananaliksik o akademikong papel tulad ng thesis, artikulo, o research paper. Makikita ito sa unang bahagi ng papel at naglalaman ito ng pinakamahalagang impormasyon ng buong pag-aaral. Layunin ng abstract ay ipakita agad ang mambabasa sa mambabasa ang pangunahing ideya, layunin, pamamaraan at resulta ng pananaliksik nang hindi na kailangang basahin agad ng buong papel. At meron tayong tatlong uri ng abstract. May tatlong uri ng abstract. Ito ay, ang unang uri ay informatibong abstract. Ito ang pinakakaraniwan at naglalaman ng halos lahat ng mahalagang detalye ng pananaliksik tulad ng layunin, metodolohiya, resulta at konklusyon. Ikalawa, ang deskriptibong abstract. Mas maikli ito sa nilalarawan lamang ang paksa at layunin ng pag-aaral, ngunit hindi ito pinapakita ang eksaktong resulta o konklusyon. Pangatlo o panghuli sa mga uri ng abstract ay critical na abstract. Ito ang pinakamahabang uri at naglalaman ng pagsusuri o evaluasyon sa kalidad at kalagahan ng pananaliksik. At meron rin tayong mga elemento ng abstract. Ayon kay Philip Kaufman, kahit maikli lamang ang abstract, meron pa rin itong mahalagang bahagi tulad ng pamagat. Ang pamagat ay paksa ng pag-aaral at introduksyon. Ito ay layunin ng pananaliksik at metodolohiya. Paraan nito kung paano isinasagawa ang pag-aaral. At resulta. Ito ang kinalalabasan ng pananaliksik. At panghuli ay ang konklusyon. Panghuling ideya o natuklasan. At meron rin tayong katangian ng mahusay na abstract. Ang isang mahusay na abstract ay may 200 hanggang 250 na salita at gumagamit ng malinaw at simpleng pangungusap lamang at naglalaman lamang ng mahalagang impormasyon mula sa papel. Sinopis o buod. Samantala, ang sinopis o buod ay isang maikling paglalahad ng pangunahing ideya ng isang teksto tulad ng kwento, nobela, sanaysay o iba pang akda. Layunin nito ay ipakita ang mahalagang pangyayari o ideya ng isang akda sa pinaikling paraan upang madaling maunawaan ng mambabasa ang kabuuan ng teksto. Sa pagsulat ng sinopis, mahalagang gamitin ang sariling salita at piliin lamang ang mahalagang impormasyon. At ayon sa aking ulat tungkol sa abstract at sinopis o buod, yun ang aking ulat. Maraming salamat po.